Perfect yung kanyang ano, dahon ngayon. Wala siyang sira. Ang ganda. Kapain ko nga. Itong si begonia. O, medyo dry na rin to. Kailangan ko na rin diligan. Tinitek ko sila guys. Isa-isa kung kailangan na ng dilig. Ito, dry na ito. Itong yellow. Basta after lunch, ayan, pinapasok ko na itong mga halaman ko na to na masensitive. Ayan, dito lang naman sila sa may malapit sa pintuan. Ayan, so ito yung aking isang begonia. And then itong si maranta. So ito yung bago kong bili ulit guys. Pero ayan, tingnan nyo. Yan lang na naman yung natirang dahon niya. Yung dito banda rito wala na, naubos na yung dahon. Tapos itong pa-unfurl na to parang nagba-brown na dito sa bandang baba. So ewan ko kung makaka-unfurl pa to. Sana naman. Gusto ko ito pero mahirap siyang alagaan talaga. Kaya ayan, inaagad ko na silang nilalagay dito sa loob. Kasi nga ramdam na nila yung init. Ito rin na ito yung bagong unfurl niya. So ito yung pinex ko sa inyo last time. Ayan hindi ko na agapang ipasok last time. Ayan may sunog siya agad sa kanyang dahon. Ayan and ito rin si Vero. Pinapasok ko rin siya guys. Ito yan si Vero. And tingnan nyo guys, naka-ceiling fan pa sila. Ayan, naka-ceiling fan sila. Diba? Silang naka-ceiling fan. Ayan. Para ba lang, mahangin dito sa nila, sa tapat nila. So ganyan yung ginagawa ko everyday sa kanila. Itong 4 na to na halaman ko. So ayan, dito ko na nilipat si Florida Green. Kasi yung dati niyang spot doon sa kabila ay naiipit yung ibang dahon niya. Kaya nilipat ko na lang siya dyan. Naaawa naman kasi ako sa mga ibang dahon niya naiipit. So dyan na siya. Yan ang kanyang bagong spot. And then si Black Prince naman ang nilagay ko dito sa dating pwesto ni Florida Green. Ayan, ang dumi ng kanyang dahon guys. Kailangan niya ng punas. Ayan. So, katabi niya si Silver Sword na ayan, nag-a-adjust pa kasi nga kaayos ko sa kanya. Nilagay ko na rin siya sa pool. Medyo matamlay pa itong kanyang mga dahon. And yung iba niyang, itong latest niya guys, medyo pangit Meron siyang ganyan.
may bagong dahon na naman tong aking Crystal Hope. Ayan, so yan na yung kanyang naibigay sa akin under my care. So ito yung nabili ko nung January. Ayan, so sana ay mas malaki siya kaysa dito sa kanyang sinundan. Ayan, so pang 4 na araw na to. So yan, lalaki pa yan. Ayan, oh. So ang gandang tignan talaga tong bagong dahon ng mga anthurium natin, no. Nagbo-bronze yung kanilang bagong dahon. Ganda. And kahit si Clary, oh, ang laki na nung kanyang latest na dahon. Ang ganda. So perfect siya, oh. Ang ganda. Ang ganda. Ganun din kay Crystal Hope, nagbo-bronze din yung kanyang dahon. Ayan, ang ganda. Perfect yung kanyang dahon ngayon. Wala siyang sira. Ang ganda. Check ko sila guys, isa-isa kung kailangan na ng dilig. Ito, dry na ito. Itong yellow. Yung isang pink, okay pa. Pero medyo malambot na yung dahon niya guys. Ito, basa pa. Iniisa-isa ko lang kasi may hose naman na pangdilig, kaya lang kung minsan parang hindi umaabot hanggang sa lupa nila yung hindi tumatapos hanggang sa lupa nila yung tubig ko minsan, kaya iniisa-isa ko na lang. Ayan, para kasiguradong madiligan lahat. O ito, tuyo na rin ito, kailangan na rin niya ng dilig. And ayan, merong kagat ng uod sa dalawa niyang dahon. Ito, basa pa. Ayan, so yan, may bulaklak na yun to. Red din ang kanyang flower. Ito, wala pa siyang bulaklak. So yung yellow orange ang inaantay kong bulaklak na lumabas. Wala pa. Ito, basa pa rin to. So yan, kahit sabay-sabay ko silang nadiligan, hindi rin pare-parehas ang yung iba mas naunang madadry. Ayan. Ito, basa pa rin to. So ganun lang yung ginagawa ko guys. So kahit busy sa ibang bagay, kailangan din talagang may time sa ating mga plans. Lalo na ngayon at pa-summer na talaga. So ang pasok daw talaga ng summer sa atin ay sa March 22. So sa ngayon hindi pa ganon kainit. Pero ramdam na ng iba kong halaman. Siyempre kung ramdam natin ang init, di lalo na yung ating mga halaman. Ganun din. Lalo na yung mga sensitive kong halaman, kaya talagang pinapasok ko sila para hindi sila kawawa. So yan, may tayo dito, pang dilig tayo. So yung lupa lang talaga yung dinidiligan ko guys. Iniiwasan kong madiligan ba yung niya, yung mga dahon. Kaya kuminsan talagang ayan, may pahawak pa ako sa mga dahon para hindi lang mabasa. Sa bagay, pag ganyan naman, okay lang naman. Pero yung talagang
diretso silang maulanan, talagang malulusaw yung dahon. Ito, sobrang lago na talaga nito si etong aking yellow. Sobrang lago na niya. Diba? Kahit simpleng halaman, kapag malago, ang ganda-ganda. Siyempre, tanggalan natin ng mga yung mga dry na dahon and yung mga flower to na na-dry na. Marami sa ilalim. Continuous pa rin ang bulaklak nito, itong flower. So, ito pala si Precious. My Precious yata ang pangalan nito. My Precious. Yun naman yung yun akong napanood kasi na isang din, plantita. So, meron siyang ganito. My Precious daw ang ID. Itong yellow na to. Iba pa yung Somi. Kasi yung Somi naman ay golden yellow ang kanyang bulaklak. So, okay pa yan. Okay din to. Ayan, meron na rin siyang bulaklak. Dry na rin si Brazil, dry na rin. Diligan ko na yung mga dapat ng diligan dyan, mga kailangan na ng dilig. Ayan, so itong mga episya ko talagang hindi ko na yan hinahayaang yun bang lalambot na yung kanilang mga dahon. So inaagad ko na kasi kung minsan ayan, katulad ngayon mahangin, so yan pa yung mas lalong magpapa dry sa kanilang soil. So ayan, okay na sila, nadiligan ko na sila, mga dapat diligan dyan. Ayan, ito rin malambot na si Somi, kailangan na ng dilig. Tama nga, dry na siya, kailangan na niya ng dilig. Yung mga bugis ko naman sa labas, yung asawa ko naman ang naka-assign na magdilig mamayang hapon. Sa kanya naman yung mga nandyan sa labas. Ito kaya itong aking silver na kapain ko nga, itong si begonia. Medyo dry na rin to, kailangan ko na rin diligan. Ang ganda ng bago niyang dahon, no? Nagpipink. Ang ganda. Ito pa, oh. Ang ganda. Ito kaya, itong isa. Tingnan ko kung kailangan na rin ng dilig. Kapain ang lupa. Medyo pa to. Medyo okay pa siya. So bukas ko na lang to ditiligan. Ito na lang si silver. Hindi na nagpapaawat talaga to na magbigay ng dahon. Ito rin, ito yung bago niyang dahon ngayon, si red lipstick, pulang pula, ganda.
Etong si Pink Princess naman, ito na yung ano yung latest niyang dahon. So nung na-flex ko sa inyo last time ay hindi pa naka-unfurl. So ayan, naka-unfurl na siya, and yan ang kanyang binigay na variegation. Konti lang pero at least ayan meron naman kahit konti. Ayan na, ito yung malalaki ang dahon talaga, yung baby niya. Ayan. So ipo-pull ko na rin si yung kanyang mother plant para ganito rin yung mga dahon. Kahit ito alikabok na naman yung kanyang mga dahon. Ayan. So ito yung magiging pot ni mother plant princess, Pink Princess. Ayan, so pinalagyan ko sa asawa ko ng etong nylon string para hindi tatabingi yung kanyang pole, kasi nga yung mga nauna kong pinol dito ay tumabingi. Ayan, kasi nga yung gamit ko lang yung soil mix ko ay more on ipa lang yun, saka ano pa ba yung nilalagay ko, carbonized hull, ganon, and then coco peat. So walang garden soil yun guys. Ayan, kasi mga binebenta naman ngayon wala nang halong garden soil. Ayan, so ayan, naisipan kong palagyan ng itong nylon string. Ayan, para tuwid naman yung pole. Ito na guys yung aking mother plant na si Pink Princess. Ayan, so ang hahaba na ng ugat. So itrim ko lang konti itong kanyang ugat. Ayan, konti lang naman. Medyo mahaba na kasi. So okay na siguro yun. Ayan. So ito palang ko ngayon, itong potting mix ko guys, yung nabili ko pala na latest kong potting mix ay meron siyang garden soil, maganda. So ayun, maganda siya ngayon itong nabili ko. Kasi mga iba ko nabibili talaga, halos lang talaga, carbonized hull, saka lang yun, carbonized hull, saka rice hull lang talaga, and konting coco peat. Yun. So maganda rin na merong konting sana talaga, garden soil. Iba pa rin pag may konting garden soil din yung ating soil mix. Ito hindi siya maarte talaga hindi rin siya mahirap buhayin. Di gaya ni yung aking white princess, mas siya, mas maselan. Ito ang bilis niya ring dumami, and ayan nga, naka-propagate na rin ako sa kanya. So ngayon gusto ko ring ipone na siya para mas makalaki pa yung mga dahon niya kagaya ng anak niya. Pero itong naman, dalawang latest niyang dahon magkasunod ay malalaki. Itong mga niya, dalawa na magkasunod, malalaki. O eto, na-ipole ko na siya, tapos na. So itatali ko lang to muna para hanggang kahit makakapit yung kanyang ugat dyan. So ito yung latest niyang dahon, malaki naman. Ito yung isa pa, yung mas old, malalaki, pero makita mo talaga yung mga dati maliliit. Ayan, so ito hindi ko pa rin gini-give up, hinayaan ko lang dyan. Yan, maliliit talaga yung mga dahon niya noon nung time na nabili ko. So dalawang dahon yata to nung nabili ko Yan, so hanggang ayan, nakalaki naman. Pero mas malalaki yung kanyang anak. So at least, ayan,
O, naipol ko na siya. So, meron naman akong natapos ngayon. Kahit pa unti-unti ko silang nagagawa. Kasi nga hindi ko talaga minsanang matapos lahat to. Kung meron lang talagang leisure time. Ayan. So, ayan. Nakaisa ako ulit ng naayos. And, yung rin ano ba yung natapos ko na eto, naayos ko na rin, naipol ko na rin etong aking frosted heart. Eto rin si subastatum, inayos ko na rin. Ayan, isa ring maalikabok. So, eto yung kanyang latest. Ayan, pa-unfurl. Hindi pa gaanong naka-unfurl, kalahati pa lang. And eto si silver sword, yan naayos ko rin nung nakaraang linggo. So marami pa akong aayusin dito sa aking munting hardin. At least kahit pa konti-konti, ayan, may naayos naman. And eto rin, naayos ko na rin, naipol ko na rin si Brandtianum. Yan, para mas makalaki na rin yung mga dahon niya. Syempre may mga iba pang ginagawa din. Ayan, pinagkakaabalahan. Ayan, kasi nga meron din akong store. Yan, binabantayan din. Ayan, so kung meron lang time talaga, yun, sinisingit ko lang talaga na ayusin tong mga iba kong mga halaman na dapat ayusin.